Umento sa sahod ang pangako ng Pangulo sa pagharap niya sa mga teacher sa groundbreaking ceremony ng isang eskwelahan sa Bulacan. Pero hindi malinaw kung may panibagong salary hike. Tataas naman kasi talaga ngayong taon ang sahod ng mga teacher at iba pa mga government employees sa ilalim ng Salary Standardization Law. Samantala, muling nagbanta ang Pangulo laban sa mga nagpapautang ng 5-6. Alamin mo natin ang detalye live mula sa Bulacan. May report si JP Soriano. JP? Joseph, napahiyaw nga sa tuwa yung mga guro na nanood o nakinig sa talumpati ni Pangulong Duterte matapos niyang sabihin na merong nag-aantay na good news para sa kanila sa unang bahagi ng taon ito. Pero Joseph, bukod doon sa posibleng aumento sa sahod, ay sumento rin ang talumpati ng Pangulo sa muli niyang pag-atake sa simbahang Katolika pati na rin sa mga pari. Alam ko ang sa harap ng mga guro at principal sa groundbreaking ceremony ng General Gregorio del Pilar National High School sa Santa Ana, Bulacan, nangako si Pangulong Duterte na may aabangang good news ang mga guro sa Pilipinas ngayong unang bahagi ng taon. We can make even an agreement or manifesto or choose whatever kind of document ito. Kayo ang isusunod ko this year. Sa ngayon, nasa 20,000 pesos ang basic salary ng isang public school teacher sa Pilipinas. Pero ayon kay DepEd Secretary Lenore Briones, dahil sa fourth tranche ng aumento base sa Salary Standardization Law, talagang tataas ang sahod ng lahat ng empleyado ng gobyerno, kabilang na ang mga guro. Gayunman, lilinawin daw ni Briones kung daragdagan pa ito ng Pangulo. Nauna nang nabanggit noon ng Pangulo na gusto niya raw doblehin ang sahod ng mga guro pero hindi raw kaya ng budget ng gobyerno. Batid daw ni Pangulong Duterte na maliit ang sahod ng mga guro gaya raw ng mga pulis at sundalo. Kaya madalas daw nababaon sa mga iligal na pautang gaya ng 5-6, bagay na nais na raw niyang matuldukan. Kung hindi ko mapatay ang sistema, yung nagdadala ng 5-6 na lang ang ating patayin. Mas madali, siguro. Sa harap din ng mga mag-aaral, binanatan muli ng Pangulo ang simbahang Katolika at mga pari. Huwag daw gamitin ng mga pari ang homily para atakihin siya. Hinikayat din ng Pangulo ang publiko na suriin ang mga anyay katiwalian sa simbahang Katolika. Magpapapako raw siya sa krus sa mahal na araw kapag napatunayang mali ang mga nakasaad sa librong binabasa niya na Altar of Secrets, Sex, Politics, and Money in the Philippine Catholic Church. Kung masagot nila ito, at sabihin nila, may isang bagay dito na mali. Abangan ninyo ang Holy Week. Dito ako magpalansang sa krus sa Bulacan. Totoo. Pero wag naman matagal. At Joseph, sa harap din ng mga maliliit na batang mag-aaral, kagaya nga ng nakaugalian na medyo napadalas din ang pagsasalita ng mura nitong si Pangulong Duterte. Pero sa huli, humingi rin siya ng paumanhin dito dahil nga na-realize niya may mga batang nakikinig sa kanila. Joseph? Alright, first JP, let's go to the salary increase, no? Kasi ang sitwasyon ngayon is that may pending yung 2019 budget and doon ay nakasalang yung fourth tranche. So that's one. Pero hindi naman sinabi ni Presidente, he didn't refer to this one asking salary increase. So meron siyang binabanggit na on top of the fourth tranche na inaasahan. Is that it? Nilinaw natin, kasi doon sa speech niya, Joseph, hindi direktang sinabi ng Pangulo kung yung sinasabi niyang isusunod ko kayo, mga guro, tungkol sa sahod, no? Meron din kasi siya nabanggit tungkol doon sa babahay. So yun yung kinlaro natin kay Secretary Briones matapos ang kanyang speech. Sabi nga ni Secretary Briones, kaklaruhin niya kay Pangulong Duterte kung on top of the fourth tranche, dadagdagan pa ba ng Pangulo bukod doon sa talaga namang magkakaroon na increase. So aantayin natin sa mga susunod na araw kung yun nga yung ibig sabihin ng Pangulo. Japes, we just received a message from Secretary Jokno. So wala daw na panibagong increase. So the teachers, mukhang yung SSL, yung aasahan nila. So pag napasa yung budget, that's when they can get the fourth tranche. Doon naman sa 5-6, JP, parang second time na nabanggit ni Presidente yan. Pero ngayon ba, may konkreto na procedure kung paano malalabanan yung 5-6 na maraming Pilipino yung medyo kumakapit dyan minsan, no?
Oo, Joseph, walang specific na instruction sa Pangulo, halimbawa sa kapulisan o sa DILG, pero ang narinig natin sinabi niya kanina, kung hindi daw kayang patayin yung sistema, patayin na lang mismo yung nagdadala ng 5-6. So, yun doon nga sumentro ang kanyang speech tungkol doon sa 5-6, Joseph. Alright, so abangan natin yung paliwanag ni Secretary Panelo tungkol din naman sa threat na yan. Maraming salamat, JP Soriano.